Kabanata 1, Taka sa Karimlan. Ang malamig na hihip ng hangin ng gabi ay tila bakutsilyong humihiwa sa balat ni Isabel Garcia. Bawat hinga niya ay may kasamang kaba, bawat hakbang ay pinipilit niyang maging mabilis at tahimik. Ang madilim na eskinita sa pusod ng Maynila ay kanyang kanlungan at panganib. Sa likuran niya, naririnig niya ang malalakas na yabag at sigawan ng mga humahabol sa kanya, mga tauhan ni Boss Ramon, ang kilabot na usurero na pinagkakautangan ng malaki ng kanyang kinagis ng pamilya. Hindi nila ako pwedeng maabutan, bulong niya sa sarili, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinipigilan niya. Ilang araw na ang nakalipas mula nang marinig niya ang usapan ng kanyang tiyanena at tiyo Lito. Ipagkakasundo siya kay Boss Ramon bilang kabayaran sa utang. Ang pag-aasawa sa demonyong iyon ay kamatayan para sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang tumalon sa Pasig kaysa mapasa kamay ng lalaking iyon. Bigla, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa di kalayuan, sa tapat ng isang luma, ngunit mukhang importanteng gusali. Saglit na nagliwanag ang paligid dahil sa headlamps nito. Walang pag-aalinlangan, sumiksik si isa sa pinakamalapit na madilim na sulok, sa likod ng mga basurahan, umaasang hindi siya mapapansin. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling business suit, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Si Alejandro Del Rosario, CEO ng Del Rosario Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Lingid sa kaalaman ng marami, madalas siyang mag-inspeksyon ng kanyang mga ari-arian nang walang kasama, lalo na kapag gusto niyang makapag-isip. Ang gusaling iyon ay isa sa mga planong i-redevelop ng kanyang kumpanya. Napansin ni Alejandro ang biglang pagkakaroon ng komosyon sa di kalayuan, mga lalaking mukhang siga ang nagmamadaling tumatakbo, sumisipat-sipat sa paligid. Anong gulo to, naisip niya, bahagyang kumunot ang noo. Nagpasya siyang huwag munang pumasok sa gusali at magmasid. Nakita ng mga tauhan ni Boss Ramon ang bakas ng sapatos ni isa, patungo sa direksyon ng mga basurahan. Diyan dumaan yung babae. Halughugin niyo, sigaw ng isa. Nanlaki ang mga mata ni isa. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa desperasyon, nakita niya ang bahagyang nakaawang pinto ng backseat ng kotse ni Alejandro. Sa isang iglap, naisip niya, ito na lang ang paraan. Mabilis at walang ingay niyang binuksan ito, pumasok, at nagsiksik sa sahig ng kotse, tinatakpan ang sarili ng isang maitim na kumot na naroon. Nanginginig siya sa takot, pinipigilan ang bawat paghikbi. Narinig ni Alejandro ang mahinang kaluskos mula sa kanyang kotse, ngunit binaliwala niya ito, iniisip na baka pusa lang. Ang atensyon niya ay nasa mga siga pa rin. Nakita niyang palapit na ang mga ito sa kanyang sasakyan. Boss, wala dito, sabi ng isa sa mga humahabol, matapos silipin ang ilalim ng iba pang sasakyan sa kalye. Impossible. Nakita ko siyang tumakbo dito, sagot ng lider nila, at pagkatapos ay napatingin sa mamahaling kotse ni Alejandro. Kahit mukhang mayaman ang may-ari, hindi sila basta-basta urong. Lumapit ang lider kay Alejandro. Boss, excuse me lang po. May hinahanap lang kaming babae. Baka napansin nyo. Tiningnan sila ni Alejandro mula ulo hanggang paa. Wala akong nakitang babae. At kung meron man, bakit ko sasabihin sa inyo? Anong kailangan nyo sa kanya? Malamig niyang tanong, ang boses ay may otoridad. Natigilan ang mga siga. Hindi nila inaasahan ang ganoong katapangan. Nagkatinginan sila. Kamag-anak lang namin, sir. Naglayas, palusot ng isa. Hindi naniwala si Alejandro. Umalis na kayo. Nakakaistorbo kayo. Walang nagawa ang mga tauhan ni Boss Ramon kundi umalis, ngunit may pagbabanta sa kanilang mga tingin. Nang makalayo na sila, bumuntong hininga si Alejandro. Akmang papasok na siya sa driver's seat nang may marinig siyang mahinang ungol mula sa backseat. Maingat niyang binuksan ang pinto. Doon, nakita niya ang isang babae, nakasiksik, nanginginig, at halatang takot na takot. Ang damit nito ay may kaunting punit, ang mukha ay may bahid ng dumi, ngunit kahit sa ganitong kalagayan, kitang-kita ang natural nitong ganda. Si isa, sa pag-aakalang tauhan ni Boss Ramon ang nakakita sa kanya, ay napapikit ng mariin. Parang awa niyo na, huwag niyo akong sasaktan. Huwag niyo akong ibabalik sa kanila, pakiusap niya, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Nagulat si Alejandro. Hindi ito ang inaasahan niya. Miss, teka lang, mahinahon niyang sabi.
Hindi ako kasama nila. Ligtas ka na sa ngayon. Dahan-dahang minulat ni Isa ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang lalaking nakatitig sa kanya, hindi galit, kundi may bahid ng pag-aalala at pagtataka. Doon lang niya napagtanto na hindi ito isa sa mga humahabol sa kanya. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Sino po kayo? Tanong ni Isa, ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Alejandro. Alex na lang, sagot niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nila hinahabol? Nag-aalangan si Isa. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba niya ang estrangherong ito. Pero sa sitwasyon niya, wala na siyang ibang makakapitan. Huminga siya ng malalim. May malaki po kaming utang kay Boss Ramon. At gusto niya akong kunin bilang kabayaran. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinasabi ito. Kumunot ang noo ni Alejandro. Alam niya ang reputasyon ni Boss Ramon. Isang walang pusong usurero na hindi nangingiming gumamit ng dahas. Boss Ramon, ulit niya. Mapanganib ang taong iyan. Opo. Kaya po ako tumakas, sabi ni Isa, ang tingin ay nasa sahig ng kotse. Patawad po kung pumasok ako sa kotse niyo nang walang paalam. Wala na po akong ibang maisip na paraan. Tinitigan ni Alejandro si Isa. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang pangangailangang tulungan ito. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Alejandro. Umiling si Isa. Hindi ko po alam. Wala po akong ibang mapupuntahan. Ang mahalaga lang po, makalayo ako sa kanila. Saglit na nag-isip si Alejandro. Hindi niya pwedeng basta na lang iwan ang babaeng ito sa kalye, lalo na't alam niyang hinahanap pa rin ito. Sumama ka muna sa akin, sabi niya, isang desisyong hindi niya pinag-isipan ng matagal. May isang lugar kung saan pwede kang pansamantalang manatili. Nanlaki ang mga mata ni Isa. Po. Naku, sir, nakakahiya naman po. Ayos lang po ako. Hindi. Delikado para sa'yo dito. At baka balikan ka nila, giit ni Alejandro. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagawa ng masama. May sinseridad sa kanyang boses na naging dahilan para bahagyang kumalma si Isa. Wala nang ibang pagpipilian si Isa. Tumango siya. Sige po. Maraming salamat po. Pinaupo ni Alejandro si Isa ng maayos sa backseat. Inabutan niya ito ng isang boteng tubig mula sa kanyang compartment. Uminom ka muna. Nanginginig pa rin ang kamay ni Isa habang inaabot ang tubig. Pagkatapos uminom, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pinaandar na ni Alejandro ang kotse. Tahimik sila sa bayahe. Si Isa ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila ba mga bituin na nahulog sa lupa. Si Alejandro naman ay paminsan-minsan sumusulyap sa kanya sa rearview mirror. May kung anong misteryo sa babaeng ito na pumupukaw sa kanyang interes. Dinala ni Alejandro si Isa sa isang maliit, ngunit maayos na kondominium unit na pag-aari niya, isa sa mga hindi niya masyadong ginagamit. Dito ka muna pansamantala, sabi ni Alejandro pagpasok nila. May mga damit dito ang kapatid ko na hindi na niya ginagamit, baka magkasya sa'yo. May pagkain din sa ref, magpahinga ka na. Namangha si Isa sa ganda at linis ng lugar. Malayong malayo sa tinitirhan nila. Sir Alex, sobra-sobra na po ito. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Huwag mo na munang isipin yan, sabi ni Alejandro. Ang mahalaga, ligtas ka. Tatawagan kita bukas para kumustahin ka. Ito ang numero ko, sabi niya sabay abot ng isang calling card. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tumawag. Tumango si Isa, hawak ang card na parang isang napakahalagang bagay. Salamat po ulit, Sir Alex. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Ngumiti si Alejandro, isang bihirang ngiti na nagpagaan sa tensyon sa kanyang mukha. Matulog ka na. Maaga pa ako bukas. Pagkaalis ni Alejandro, naiwan si Isa sa katahimikan ng unit. Doon lang niya naramdaman ang pagod. Humiga siya sa malambot na sofa at hindi na malayang nakatulog na pala siya, dala ng matinding kapaguran at ng panandali ang kapayapaan. Kinabukasan, nagising si Isa na masakit ang buong katawan. Ngunit nang maalala niya ang nangyari, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ligtas siya.
Tumayo siya at ginalugad ang unit. Nakakita siya ng mga damit sa aparador. Naligo siya at nagbihis. Pagkatapos, naghanap siya ng makakain. Habang kumakain ng tinapay at keso, hindi niya maiwasang isipin si Alejandro. Isang estranghero na nagpakita sa kanya ng kabutihan sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras. Sino kaya talaga siya? Tanong ni Isa sa sarili. Bakit niya ako tinulungan? Samantala, si Alejandro ay nasa kanyang opisina, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Hindi niya maalis sa isip si Isa. Ang mga mata nitong puno ng takot, ang determinasyon nitong makatakas. Marco, tawag niya sa kanyang executive assistant, si Marco Reyes. Yes, Dim del Rosario. May ipapaimbestiga sana ako sa'yo. Isang babae. Isabel Garcia ang pangalan. At isang Boss Ramon. Kumunot ang noo ni Marco. Boss Ramon, ang loan shark. Ano pong kinalaman niya kay Ms. Garcia, sir? Mahabang kwento. Basta, alamin mo lahat ng makakaya mo tungkol sa kanila. Lalo na kung gaano kalaki ang utang ng pamilya ni Isabel kay Ramon. At kung ano ang iba pang pinagkakaabalahan ng Ramon na yan. Discreetly, bilin ni Alejandro. Masusunod po, sir. Sa sumunod na mga araw, palihim na tinutulungan ni Alejandro si Isa. Nagpapadala siya ng pagkain at iba pang pangangailangan nito sa pamamagitan ng isang trusted na tauhan. Paminsan-minsan, tinatawagan niya ito para kumustahin. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nakikilala ni Alejandro ang pagkatao ni Isa. Matalino ito, masipag, at may pangarap sa buhay, pangarap na tila ba ninakaw sa kanya ng kahirapan. Si Isa naman ay unti-unting nagkakaroon ng tiwala kay Alejandro. Nararamdaman niya ang sinseridad nito, kahit na may distansya pa rin sa pagitan nila dahil sa estado ng buhay. Isang hapon, habang naglilinis ng unit, nakakita si Isa ng isang lumang sketchpad at mga lapis sa isang drawer. Mahilig siyang mag-drawing noon, ngunit itinigil niya ito dahil sa kakapusan. Kinuha niya ito at nagsimulang gumuhit. Ang iginuhit niya ay ang tanawin mula sa bintana ng kondominium, ang syudad na puno ng mga ilaw at gusali. Sa bawat guhit, nailalabas niya ang kanyang mga emosyon. Nang dumalaw si Alejandro kinagabihan, dala ang ilang grocery items, nakita niya ang sketchpad ni Isa. Magaling kang mag-drawing, puri niya, tinitingnan ang gawa ni Isa. Namula si Isa. Naku, konti lang po. Pang-aliw lang. Huwag mong maliitin ang sarili mo. May potential ka, sabi ni Alejandro. Alam mo, ang kumpanya namin ay may design department. Baka gusto mong subukan. Nabigla si Isa. Po. Sa kumpanya niyo po. Pero wala po akong formal na training at hindi pa po ako tapos ng college. Ang talento, minsan, hindi nakikita sa diploma, sabi ni Alejandro. Pag-isipan mo. Kung interesado ka, pwede kitang i-refer para sa isang internship position. Hindi malaki ang sahod pero magandang simula. Hindi makapaniwala si Isa. Isang oportunidad na hindi niya inaasahan. Sir Alex, kung totoo po yan, gustong-gusto ko po. Ngumiti si Alejandro. Good. I-ready mo na ang sarili mo. Pero bago yan, kailangan muna nating ayusin ang problema mo kay Boss Ramon. Ang pag-asang sumilay sa puso ni Isa ay biglang napalitan ng kaba. Ang multo ni Boss Ramon ay naroon pa rin, nagbabantang sirain ang anumang magandang mangyayari sa kanya. Kabanata 2, ang halaga ng kalayaan. Kinabukasan, tinawagan ni Marco si Alejandro. Sir, may impormasyon na po ako tungkol kay Boss Ramon at sa pamilya Garcia. Ano iyon? Ang utang po ng pamilya Garcia kay Boss Ramon ay umaabot na ng ₱250,000, kasama ang tubo. At si Boss Ramon, bukod sa pagpapautang, sangkot din po siya sa ilang iligal na gawain tulad ng small-time gambling at extortion. Marami na siyang nabiktima. Napabuntong hininga si Alejandro. Ganoon kalaki. Paano nila nabayaran iyon? Ayon po sa investigasyon, ipinangako raw po ng mag-asawang Garcia si Isabel bilang kabayaran. Mukhang matagal nang may gusto si Boss Ramon kay Isabel. Nagitngit ang mga ngipin ni Alejandro. Ang ganitong uri ng tao ang kinasusuklaman niya. Anong plano mo, Alex? Tanong niya sa sarili. Hindi niya hahayaang mapasakamay ni Ramon si Isa.
Nagpatawag si Alejandro ng isang pulong kasama ang kanyang legal team at si Marco. Gusto kong tulungan si Isabel Garcia. Kailangan nating mahanap ang paraan para mabayaran ang utang niya nang hindi siya napapahamak at kung maaari, mapanagot si Boss Ramon sa kanyang mga iligal na gawain. Sir, delikado si Boss Ramon. Marami siyang koneksyon, babala ng isa sa mga abogado. Alam ko, sagot ni Alejandro. Pero hindi tayo pwedeng magsawalang kibo. Gumawa kayo ng paraan. Marco, ipagpatuloy mo ang pag-ipon ng ebidensya laban kay Ramon. Samantala, si Isa ay hindi mapakali sa kondominium. Ang alok ni Alejandro na internship ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngunit ang problema kay Boss Ramon ay parang madilim na ulap na nakatakip dito. Isang gabi, naglakas loob si Isa na tawagan si Alejandro. Sir Alex, pasensya na po sa abala, simula niya. Isa, napatawag ka? May problema ba? Gusto ko lang po sanang malaman kung ano po ang pwedeng gawin tungkol kay Boss Ramon. Ayoko pong habang buhay na magtago. At ayoko pong maging pabigat sa inyo. Naramdaman ni Alejandro ang determinasyon sa boses ni Isa. Huwag kang mag-alala, Isa. May ginagawa na kami. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa dito. Pero, Sir Alex, malaki po ang utang. Paano po? May naisip na akong paraan, sabi ni Alejandro. Pero kailangan ko ng tulong mo. Ano po yun, Sir Alex? Kahit ano po, gagawin ko. Bukas, pupunta tayo sa isang lugar. Magdala ka ng ilang gamit mo. At magtiwala ka sa akin. Kinabukasan, sinundo ni Alejandro si Isa. Dinala niya ito sa isang maliit at tagong opisina. Doon, naghihintay ang isa sa mga pinagkakatiwalaang financial advisor ni Alejandro. Ipinaliwanag ni Alejandro ang plano. Magbibigay siya ng personal na pondo para bayaran ang utang ng pamilya Garcia kay Boss Ramon. Ngunit hindi ito ibibigay ng direkta. Gagamitin nila ang isang third-party negotiator para makipag-usap kay Ramon para hindi malaman ni Ramon na si Alejandro ang nasa likod nito. Ang kondisyon ay dapat pumirma si Ramon sa isang kasunduan na hindi na niya gagambalain pa si Isa o ang pamilya nito. Sir Alex, hindi ko po matatanggap yan, sabi ni Isa, naluluha. Sobrang laki po ng perang iyan. Paano ko po kayo mababayaran? Isa, sabi ni Alejandro, hinawakan ang kamay nito. Huwag mo munang isipin ang pagbabayad. Ang mahalaga, makalaya ka sa kanya. Isipin mo na lang na ito ay isang investment. Investment sa kinabukasan mo. Hindi alam ni Isa ang sasabihin. Ang kabaitan ni Alejandro ay sobra-sobra. Pero, Sir Alex, paano kung hindi pumayag si Boss Ramon? May mga paraan para mapapayag siya, sabi ni Alejandro, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Lingid sa kaalaman ni Isa, may hawak na si Marco na ilang impormasyon na pwedeng gamitin laban kay Ramon kung sakaling magmatigas ito. Ang negosyator ay isang dating pulis na may karanasan sa pakikipagdeal sa mga tulad ni Ramon. Sa sumunod na araw, naganap ang negosasyon. Sa una, nagmatigas si Boss Ramon, lalo na't alam niyang si Isa ang kapalit ng utang. Ngunit nang ipakita ng negosyator ang ilang ebidensya, ng kanyang mga iligal na transaksyon, na nakuha ni Marco, at ang banta na isisiwalat ito sa mga otoridad, napilitan siyang pumayag. Tinanggap niya ang pera at pumirma sa kasunduan. Nang malaman ni Isa na malaya na siya, hindi niya napigilang mapaiyak sa sobrang tuwa at pasasalamat. Niyakap niya si Alejandro ng mahigpit. Salamat, Sir Alex. Salamat. Nagulat si Alejandro sa biglaang yakap, ngunit niyakap din niya ito pabalik. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon kay Isa, isang bagay na higit pa sa awa o pagnanais na tumulong. Malaya ka na, Isa, bulong niya. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ni Alejandro, kay Isa na maaari na siyang magsimula sa internship sa Del Rosario Holdings. Inayos niya ang lahat. Dahil gusto ni Isa na magsimula sa ibaba at patunayan ang kanyang sarili, at para na rin sa kanyang seguridad, para hindi siya agad makilala bilang kiprotektado inangsi, ipinasok siya ni Alejandro sa design department bilang isang assistant, na ang immediate superior ay si Veronica Madrigal, ang department head. Sigurado ka ba dito, Isa? Tanong ni Alejandro bago ang unang araw ni Isa. Hindi magiging madali. At si Gimes Madrigal, medyo stricto yun. Opo, Sir Alex. Kakayanin ko po.
Ito na po ang pagkakataon ko, sabi ni isa, puno ng determinasyon. Ngumiti si Alejandro. Kung iyan ang gusto mo. Basta tandaan mo, nandito lang ako. Sa unang araw ni isa sa Del Rosario Holdings, ang kaba at excitement ay naghahalo sa kanyang dibdib. Nakasuot siya ng simpleng bestida na binili ni Alejandro para sa kanya. Ang opisina ay malaki at moderno, puno ng mga taong abala. Nang ipakilala siya kay Veronica Madrigal, isang babaeng nasa late 30, elegante, ngunit may mataray na aura, agad naramdaman ni isa ang tensyon. So, ikaw si Isabel Garcia, sabi ni Veronica, tinitingnan si isa mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat detalye. Intern ka lang dito, kaya huwag kang masyadong umasa. Maraming trabaho, kaunti ang pasensya ko. Opo, Ma'am Veronica. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, magalang na sagot ni isa. Good. Kunin mo tong mga dokumento, i-photocopy mo, at dalhin mo sa meeting room. Now na. Utos ni Veronica, sabay hagis ng isang makapal na folder sa mesa ni isa. Nagmamadaling kinuha ni isa ang folder. Ito na ang simula. Ang simula ng kanyang bagong buhay at ng mga bagong pagsubok. Hindi niya alam na ang pagpasok niya sa Del Rosario Holdings ay magbubukas ng pinto sa mas maraming intriga, inggitan, at isang pag-ibig na susubok sa katatagan ng lahat. Lingid sa kaalaman ni isa, ang kanyang tia Nena at Tio Lito ay hindi lang simpleng may utang kay Boss Ramon. Ang totoo, ibinenta na nila si isa kay Boss Ramon noon pa man at ang iutang ki ay dagdag lang sa kasunduan. Nang malaman nilang nakawala si isa at nabayaran ang utang, nagalit sila, hindi dahil sa pera, kundi dahil nawala ang kanilang puhunan. At lalong nagalit si Sofia, ang kanilang tunay na anak at kinakapatid ni isa, na laging naiinggit sa ganda at talino ni isa. Ang galit na ito ang magiging mitsa ng iba pang problema sa hinaharap. At si Alejandro, habang pinagmamasdan si isa mula sa malayo sa kanyang opisina sa pamamagitan ng TE, na may pahintulot para sa security purposes, na sinabi niya sa sarili, hindi niya maiwasang mapangiti. May kakaibang saya siyang nararamdaman kapag nakikita niyang nagsusumikap si isa. Ngunit kasabay nito, mayroon ding bahid ng pag-aalala. Alam niyang ang mundo ng korporasyon ay mapanlin lang, at marami ang gagawin ang lahat para umangat. Kailangan niyang protektahan si isa, kahit pa sa paraang hindi nito nalalaman. Ang hindi pa alam ni Alejandro, ang pagtulong niya kay isa ay simula pa lang ng mas malaking gulo na kinasasangkutan ng sarili niyang pamilya, lalo na ng kanyang nakababatang kapatid na si Gabriel, na may lihim na galit at inggit sa kanya. Si Gabriel ang magiging isa sa mga susi sa mga susunod na kaganapan, isang taong handang makipagsabuatan kahit kanino para lang makuha ang gusto niya. Ang perlas na sinubukang itago sa putikan ay nagsisimula ng kumislap. Ngunit ang daan patungo sa liwanag ay puno pa ng mga tinik. Kabanata 3, Mga unang daga sa palasyo. Ang mga unang linggo ni isa sa Del Rosario Holdings ay isang malaking adjustment. Sanay siya sa hirap, ngunit ang hirap sa opisina ay iba, puno ng deadlines, pressure, at ang mapanuring mga mata ni Veronica Madrigal. Si Veronica ay tila ba may personal na galit kay isa. Bawat utos nito ay may kasamang pang-iinsulto o pasaring. Garcia, ang bagal mo namang kumilos. Akala mo ba nagpapaganda ka lang dito? Sigaw ni Veronica isang umaga, kahit na si isa ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga samples para sa isang presentasyon. Pasensya na po, Ma'am Veronica. Tatapusin ko na po agad, sagot ni isa, pinipigilan ang sarili na mainis. Siguraduhin mo lang. Hindi ko alam kung bakit ka pa tinanggap dito ni Annie Santos. Siguro may backer ka, patutsada ni Veronica, habang ang ilang katrabaho nila ay nagbubulungan. Si Annie Ben Santos, ang EC manager, ang siyang nag-orient kay isa, sa utos na rin ni Alejandro, na sinabing kaibigan ng pamilya, si isa para hindi mahalata. Mabait si Annie Santos kay isa, at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong umiinit ang ulo ni Veronica. Para kay Veronica, si isa ay isang banta, kahit isa lang itong intern. May kutob si Veronica na may espesyal kay isa. Sa kabila ng hirap, hindi sumusuko si isa. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nag-o-overtime siya na walang bayad para matuto at mapatunayan ang sarili. Ang kanyang natural na talento sa sining at disenyo ay unti-unti ring napapansin ng iba, maliban kay Veronica.
Nakakagawa siya ng magagandang sketches at may mga ideya siyang nakakatulong sa team kahit hindi siya pinapansin ni Veronica. Isang hapon, habang nagkakape si Isa sa pantry, nilapitan siya ng isa sa mga senior designer, si Carla. Isa, di ba? Nakita ko yung mga draft mo para sa bagong campaign. Ang ganda ha, sabi ni Carla, nakangiti. Nagulat si Isa. Talaga po, Ma'am Carla? Salamat po. Huwag kang magpapaapekto kay Ma'am Veronica. Ganyan lang talaga yun, lalo na sa mga bago. Pero ipakita mo lang ang galing mo. Ang simpleng papuring iyon ay nagbigay ng lakas ng loob kay Isa. Samantala, si Alejandro ay palihim na sinusubaybayan ang progreso ni Isa. Nakakaramdam siya ng paghanga sa katatagan nito. Paminsan-minsan, nagkakasabay sila sa elevator o sa hallway. Isang simpleng kamusta ka? O okay ka lang ba? Mula kay Alejandro ay sapat na para gumaan ang pakiramdam ni Isa. Sir Alex, ayos lang po ako, laging sagot ni Isa, na may kasamang ngiti. Hindi niya alam na ang bawat ngiting iyon ay nagdudulot ng kakaibang kilig kay Alejandro. Isang araw, may mahalagang kliyente ang darating. Ang buong design department ay abala. Si Veronica ang mamamahala sa presentasyon. Nagkaroon ng biglaang problema, nasira ang projector na gagamitin. Ano ba yan? Sino ba ang naka-assign dito? Sigaw ni Veronica, halatang nagpapanik. Walang gustong umamin. Biglang naalala ni Isa na may alam siyang basic troubleshooting dahil sa dati niyang sideline sa isang internet cave. Ma'am Veronica, baka po kaya kong tingnan, alok ni Isa. Tiningnan siya ni Veronica ng masama. Ano namang alam mo dyan, Garcia? Baka lalo mo lang sirain. Subukan ko lang po. Wala namang mawawala, sabi ni Isa. Sa desperasyon, pumayag si Veronica. CJ. Pero kapag lalo mong sinira yan, lagot ka sa akin. Kalmado ngunit mabilis na tiningnan ni Isa ang projector. May ilang wire na hindi nakakabit ng maayos. Inayos niya ito at sa ilang sandali lang gumana ang projector. Napanganga ang lahat, pati si Veronica. Salamat, pautal na sabi ni Veronica, halatang napilitan lang. Ang insidenteng iyon ay nagbigay kay Isa ng kaunting respeto mula sa ibang katrabaho. Ngunit para kay Veronica, lalo lang itong nagpatunay na si Isa ay isang tibanta. Sa bahay ng mga Garcia, si Sofia ay lalong naiinggit kay Isa. Nalaman niyang nagtatrabaho na ito sa isang malaking kumpanya. Naitay yung si Isa, ang kapal ng mukha. Pagkatapos tayong iwan, ngayon nagpapakasarap na sa buhay, reklamo ni Sofia. Hayaan mo na yun, anak. Ang mahalaga, wala na siya dito, sabi ni Aling Dena, kahit na sa loob-loob niya ay nanghihinayang siya sa nawalat nilang pagkakataon kay Boss Ramon. Si Sofia, sa kanyang inggit, ay nagsimulang mag-isip ng paraan para sirain si Isa. Nalaman niya kung saan nagtatrabaho si Isa sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong sa mga dating kakilala. Isang araw, nagpunta si Sofia sa Del Rosario Holdings. Nagpanggap siyang may dalang dokumento para kay Isa. Nakaabang siya sa lobby. Nang makita niya si Isa na palabas para mag-lunch, agad niya itong hinarang. Isa! Kumusta ka na, kapatid, sabi ni Sofia, may halong sarkasmo. Nagulat si Isa. Sofia! Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal ba akong pumunta dito? Ang ganda na pala ng trabaho mo, ha? Ang bilis mong nakaahon. Siguro may tinapakan ka para umangat, no? Sofia, wala akong inaapakang tao. Nagtatrabaho ako ng marangal. Marangal? O baka naman may ginamit kang iba, sabi ni Sofia, sabay tingin sa paligid na parang may hinahanap. Sino kaya ang sugar daddy mo dito? Namula si Isa sa galit. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Talaga? Huwag mong isipin na dahil nasa magandang kumpanya ka na, nakalimutan ko na ang mga utang mo sa amin. Pinalaki ka namin tapos iiwan mo lang kami sa ere. Ang eksenang iyon ay nakaagaw ng pansin ng ilang empleyado sa lobby. Si Veronica, napababa rin para mag-lunch, ay narinig ang usapan. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Interesting, naisip niya. Bago pa lumaki ang gulo, dumating si Amy Santos. Ines Garcia. May problema ba dito?
Nakita ni Sofia si Amy Santos at biglang nagbago ang ekspresyon. Ay, wala po, sir. Nagkakamustahan lang po kami ng kapatid ko. Kung ganoon, maaari bang sa labas na lang kayo mag-usap? Nakakaistorbo kayo dito, sabi ni Amy Santos. Hinila ni Sofia si Isa palabas. Magtutuos pa tayo, Isa. Hindi pa ako tapos sayo. Pagkatapos ay umalis ito. Naiwan si Isa na nanginginig sa galit at hiya. Nakita ni Veronica ang lahat. Pagbalik sa department, tinawag ni Veronica si Isa sa kanyang opisina. Garcia, ano yung eksena sa lobby kanina? May utang ka raw sa pamilya mo? At sino yung babaeng yun na mukhang palengkera? Kapatid ko po siya, ma'am. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? O baka naman may tinatago kang baho, Garcia, mapanuring tanong ni Veronica. Alam mo, sa kumpanyang ito, mahalaga ang reputasyon. Ayokong madamay ang department ko sa personal mong problema. Naiintindihan ko po, ma'am. Hindi na po maulit. Siguraduhin mo lang. Dahil isang pagkakamali mo pa, sisiguraduhin kong hindi ka na magtatagal dito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isa. Tinawagan niya si Alejandro. Sir Alex, pasensya na po kung tumawag ako ng ganitong oras. Isa. Bakit? May nangyari ba? Agad na tanong ni Alejandro, naramdaman ang lungkot sa boses ni Isa. Ikinuwento ni Isa ang nangyari kay Sofia. Huwag kang mag-alala, Isa, sabi ni Alejandro. Kakausapin ko si Amy Santos para masiguro na hindi ka maapektuhan nito sa trabaho. At tungkol kay Sofia, hahanap tayo ng paraan para hindi ka na niya guluhin. Salamat po, Sir Alex. Kayo na lang po talaga ang kakampi ko. May kung anong init na naramdaman si Alejandro sa mga salitang iyon. Lagi akong nandito para sayo, Isa. Pagkatapos ng tawag, tinawagan ni Alejandro si Marco. Marco, ipaimbestiga mo ang pamilya ni Isa, lalo na iyong kapatid niyang si Sofia. Alamin mo kung ano ang motibo niya. At bantayan mo si Isa sa opisina. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Masusunod po, sir. Naisip ni Alejandro na kailangan niyang gumawa ng paraan para maprotektahan si Isa ng mas maigi. Ang pagiging intern lang nito ay naglalagay sa kanya sa alanganin. Kinabukasan, ipinatawag ni Alejandro si Amy Santos. Ben, tungkol kay Isabel Garcia. Sa tingin ko, oras na para bigyan siya ng mas permanenteng posisyon. Base sa performance niya at sa mga feedback na naririnig ko, maliban kay Veronica, syempre, she's doing well. Sang-ayon po ako, Jimmy Del Rosario. Mabilis siyang matuto at masipag. Good. Bigyan mo siya ng posisyon bilang junior designer. Maliit na increase sa sahod pero mas may responsibilidad. At ilipat mo siya sa ibang team. Ayokong nasa ilalim pa rin siya ni Veronica. Nag-isip si Amy Santos. Sir, ang available na team ngayon ay yung Special Projects Team, direktang nagre-report sa opisina nyo para sa mga confidential projects. Napangiti si Alejandro. Perfect. CJ, doon mo siya ilagay. At siguraduhin mong alam ni Veronica na desisyon ko ito. Nang malaman ni Isa ang tungkol sa promotion at transfer, hindi siya makapaniwala. Sir Alex, totoo po ba to? Isa. You deserve it, sabi ni Alejandro, nakangiti. Pero tandaan mo, mas malaking responsibilidad yan. Opo. Gagalingan ko po. Maraming salamat po. Ang paglipat ni Isa sa Special Projects Team ay nagbigay sa kanya ng bagong environment. Ang mga bago niyang katrabaho ay mas professional at supportive. At ang pinakamaganda, mas madalas na silang nagkikita ni Alejandro dahil sa trabaho. Ang mga meeting nila ay hindi na lang simpleng kamustahan. Nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap tungkol sa trabaho, sa mga ideya, at minsan, sa mga personal na bagay. Unti-unting nahuhulog ang loob ni Alejandro kay Isa, at si Isa naman ay hindi maikakaila ang paghanga at pasasalamat niya sa lalaking tumulong sa kanya. Ang tikiligi ay nagsisimula ng mamuo sa pagitan nila kahit hindi pa nila ito aminin sa isa't isa. Ngunit si Veronica ay hindi natuwa sa nangyari. Para sa kanya, ang promotion ni Isa ay isang sampal sa mukha niya. Lalo siyang naghinala na may espesyal na relasyon si Isa kay Alejandro.
At si Sofia, nang malaman niyang na-promote pa si Isa, lalong nagitngit sa galit. Ang dalawang babaeng ito, sa kanilang sariling mga paraan, ay magiging tinik sa landas ni Isa. Kabanata 4, ang halik sa ilalim ng ulan. Ang pagtatrabaho sa Special Projects Team ay naging masaya para kay Isa. Dito, mas nabibigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento. Nakakagawa siya ng mga disenyo na pinupuri at ang kanyang mga ideya ay pinapakinggan. Si Alejandro, bilang tagapamahala ng team na ito, ay madalas niyang nakakatrabaho. Sa mga brainstorming sessions, madalas silang magkaisa ng isip. Nakikita ni Alejandro ang talas ng pag-iisip ni Isa, at ang husay nito sa pagbibigay buhay sa mga konsepto. Si Isa naman ay humahanga sa leadership at vision ni Alejandro. Isang gabi, nag-overtime silang dalawa para tapusin ang isang mahalagang proposal. Sila na lang ang naiwan sa kanilang palapag. Biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Mukhang hindi tayo makakauwi nito agad, sabi ni Alejandro, nakatingin sa bintana. Nga po, Sir Alex. Ang lakas ng ulan, sagot ni Isa, medyo kinakabahan sa malalakas na kulog. Huwag kang matakot, sabi ni Alejandro, napansin ang bahagyang panginginig ni Isa. Kape tayo? Nagtimpla si Alejandro ng kape para sa kanilang dalawa. Umupo sila sa maliit na lounge area ng opisina, pinagmamasdan ang ulan sa labas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward, kundi komportable. Alam mo, Isa, simula ni Alejandro, nung una kitang makita, doon sa eskinita, hindi ko akalain na magiging ganito kakahalaga sa kumpanya. Halos masabi niyang di sa akin. Ngumiti si Isa. Kung hindi po dahil sa inyo, Sir Alex, hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon. Siguro nasa kamay na ako ni Boss Ramon. Ang pagbanggit sa pangalan ni Ramon ay nagdulot pa rin ng bahagyang kilabot sa kanya. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon, ligtas at masaya, sana. Masaya po ako, Sir Alex. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Tungkol sa mga pangarap, sa mga nakakatawang karanasan sa trabaho, sa mga simpleng bagay. Sa bawat tawa at ngiti ni Isa, lalong nahuhulog ang loob ni Alejandro. Nang medyo humina na ang ulan, nagpasya silang umuwi na. Ihahatid na kita, alok ni Alejandro. Naku, Sir Alex, wag na po. Nakakahiya naman. Kaya ko na po. Delikado pa rin. At gabi na. Halika na. Walang nagawa si Isa kundi pumayag. Habang nasa bayahe, muling bumuhos ang malakas na ulan. Pagdating nila sa tapat ng condominium unit ni Isa, na inarkila na ni Alejandro para sa kanya, para mas malapit sa opisina at mas ligtas, hindi pa rin sila makababa agad. Salamat po ulit sa lahat, Sir Alex, sabi ni Isa, nakatingin kay Alejandro. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang tanging naririnig nila ay ang patak ng ulan sa bubong ng kotse at ang tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang inilapit ni Alejandro ang kanyang mukha kay Isa. Si Isa naman ay parang napako sa kinaupuan, hindi makagalaw. At pagkatapos, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, pasasalamat, paghanga, proteksyon, at isang namumuong pag-ibig. Ang halik ay malambot at maingat sa simula, ngunit unti-unting lumalim, na para bang matagal na nilang hinintay ang sandaling iyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hinihingal. Si Isa ay namumula, habang si Alejandro ay nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsuyo. Isa, di. Bulong ni Alejandro. Walang masabi si Isa. Ang tanging nagawa niya ay tumango, pagkatapos ay mabilis na bumaba ng kotse at tumakbo papasok ng gusali, dala-dala ang init ng halik na iyon. Naiwan si Alejandro sa kotse, nakangiti. Alam niyang ang halik na iyon ay simula ng isang bagay na mas malalim. Kinabukasan, pareho silang medyo ilang sa isa't isa sa opisina. Ngunit ang tikiligi ay hindi maitago. Ang mga palihim na sulyap, ang mga ngiting hindi sinasadya, ang mga pag-aalala sa isa't isa. Ngunit ang kanilang namumuong pagtitinginan ay hindi lingid sa kaalaman ng iba. Si Veronica, na laging may mata kay Alejandro, ay napansin ang kakaibang closeness ng dalawa. Lalo siyang nainis. Para sa kanya, si Alejandro ay isang trophy na dapat niyang makuha at si Isa ay isang hamak na balakid.
Si Gabriel del Rosario, ang nakababatang kapatid ni Alejandro, ay madalas ding dumalaw sa opisina. Si Gabriel ay kabaligtaran ni Alejandro. Habang si Alejandro ay seryoso at responsable, si Gabriel ay playboy, gastador, at laging naghahanap ng gulo. May lihim siyang inggit kay Alejandro dahil ito ang paborito ng kanilang ina, si Doña Victoria del Rosario, at ito rin ang namamahala sa pinakamalaking bahagi ng yaman ng pamilya. Napansin ni Gabriel ang pagiging malapit ni Alejandro kay Isa. At nakita niya rito ang isang oportunidad. Kung magkakaroon ng eskandalo si Kuya, dahil sa babaeng iyan, baka bumagsak ang tingin sa kanya ni Mommy, naisip ni Gabriel. Sinimula ni Gabriel na kaibiganin si Veronica. N.S. Madrigal, napansin ko lang, parang laging magkasama si Kuya Alex at yung bago niyang ahem, special assistant, sabi ni Gabriel isang araw, nang magkasabay sila sa elevator. Si Ines Garcia ba, sabi ni Veronica, nagkukunwaring walang alam. Intern lang yun dati, pero biglang na-promote. Mabilis umangat, di ba? Talaga? Interesting. Mukhang may potential nga yung babaeng yun, sabi ni Gabriel, may mapanuksong ngiti. Nagsimulang magplano sina Gabriel at Veronica. Ang kanilang layunin, sirain si Isa sa mata ni Alejandro at ng buong kumpanya. Samantala, ang pamilya Garcia ay muling nagipit sa pera dahil sa mga bisyo ni Mang Lito, sugal, at sa maluho, kahit kapos, na pamumuhay ni Sofia. Naisip ni Sofia na muling gamitin si Isa. Nay, kailangan nating puntahan ulit si Isa. Humingi tayo ng pera. Malaki na ang kinikita nun, sigurado. Isang araw, nag-abang na naman si Sofia sa labas ng opisina ni Isa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas agresibo siya. Nang lumabas si Isa, agad niya itong kinumpronta. Isa, kailangan namin ng pera. May utang na naman si tatay sa sugal. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Sofia, wala akong gaanong pera. At hindi ko responsibilidad ang mga utang ni tatay sa sugal. Anong wala? Ang laki ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Huwag kang madamot. Kung hindi ka magbibigay, gagawa ako ng eskandalo dito. Isisiwalat ko kung sino ka talaga. Isang ampon na walang utang na loob. Ang sigawan nila ay narinig na naman. Ngunit bago pa may makialam, may biglang humila kay Sofia. Si Marco, ang assistant ni Alejandro. Miss, kung ayaw mong makulong sa public scandal, umalis ka na, mariing sabi ni Marco. May dalawang security guard na kasama si Marco. Natakot si Sofia at umalis. Pag-alis ni Sofia, nilapitan ni Marco si Isa. Miss Garcia, okay lang po kayo? Pinapasabi po ni Ailith del Rosario na huwag na kayong mag-alala. Aasikasuhin na po namin ito. Tumango lang si Isa, ngunit halata ang pagod at lungkot sa kanyang mukha. Nang malaman ni Alejandro ang nangyari, lalo siyang nag-alala para kay Isa. Alam niyang hindi titigil si Sofia. At alam din niyang may iba pang nagmamanman sa kanila, sina Veronica at Gabriel. Kinagabihan, dinalaw ni Alejandro si Isa sa unit nito. Dala niya ang paboritong pagkain ni Isa. Isa, kumain ka muna, sabi niya. Salamat, Alex, sabi ni Isa, ginagamit na ang pangalan ni Alejandro kapag sila lang dalawa. Nakakainis lang kasi bakit hindi nila ako tigilan. May mga taong sadyang mapagsamantala, Isa. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Isa. Gusto kong malaman mo na espesyal ka sa akin, Isa. Tumingin si Isa kay Alejandro, ang mga mata ay nagtatanong. Alex te. Mahal kita, Isa, sabi ni Alejandro, diretsahan. Alam kong mabilis ang mga pangyayari, pero ito ang nararamdaman ko. Naluha si Isa. Alex, natatakot ako. Masyado tayong magkaiba. At ang daming humahadlang. Haharapin natin silang lahat ng magkasama, sabi ni Alejandro. Basta sabihin mo lang sa akin, Isa, may pag-asa ba ako sa'yo? Tumango si Isa, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Mahal din kita, Alex. Muling naglapat ang kanilang mga labi, isang halik na mas matindi, mas puno ng pag-asa, at mas puno ng pangako. Sa gitna ng mga hamon, ang kanilang pag-ibig ay lalong tumitibay. Ngunit alam nilang ito ay simula pa lang ng mas malaking laban. Ang kanilang pagmamahalan ay susubukin ng mga taong gagawin ang lahat para sila ay paghiwalayin.
Kabanata 5, ang lihim na nakaraan at ang banta ng eskandalo. Ang pag-amin ni na Alejandro at isa sa kanilang nararamdaman para sa isa't isa ay nagdala ng panibagong sigla sa kanilang mga buhay, ngunit kasabay nito ang mas matinding pag-iingat. Alam nilang marami ang tututol sa kanilang relasyon, lalo na ang pamilya ni Alejandro at ang mga taong naiinggit sa kanila sa kumpanya. Naging mas maingat sila sa kanilang mga kilos sa opisina, ngunit hindi maitago ang kakaibang saya sa kanilang mga mata kapag sila ay nagkikita. Ang kanilang mga work meetings ay nagiging mas espesyal, puno ng mga palihim ng ngitian at mga sandaling sila lang ang nakakaintindi. Si Doña Victoria del Rosario, ang ina ni na Alejandro at Gabriel, ay isang babaeng makapangyarihan at tradisyonal. Para sa kanya, ang reputasyon at ang itamang T-koneksyon ay napakahalaga. Matagal na niyang gustong ipakasal si Alejandro sa anak ng isa sa kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Si Gabriel, sa tulong ni Veronica, ay nagsimulang magpakalat ng mga tsismis tungkol kina Alejandro at isa. Narinig niyo ba? Si N.A. del Rosario daw, may special someone na sa special projects team, bulong ni Veronica, sa ilang katrabaho sa pantry, sapat lang para marinig ng iba. Kaya pala mabilis na promote. Galing kumapit, no? Ang mga tsismis ay unti-unting kumalat hanggang sa makarating ito sa ilang social circles na kinabibilangan ni Doña Victoria. Isang araw, ipinatawag ni Doña Victoria si Alejandro sa mansyon. Alejandro, anak, simula ng Doña, ang boses ay kalmado ngunit may babala. May naririnig akong hindi magagandang balita tungkol sa iyo at sa isa mong empleyado. Isabel Garcia. Alam ni Alejandro na darating ang sandaling ito. Mom, si Isa ay isang mahusay na empleyado. At may espesyal kaming ugnayan. Espesyal na ugnayan? Kumunot ang noo ni Doña Victoria. Alejandro, alam mo naman ang mga inaasahan ko sa'yo, di ba? Ang pamilya natin ay may pangalang inaalagaan. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa kung sino-sino lang. Mom, si Isa ay mabuting tao. Huwag niyo siyang husgahan nang hindi niyo pa siya nakikilala. Hindi na kailangang makilala pa. Ang mahalaga, hindi siya bagay sa'yo. Sa pamilya natin. Itigil mo na yan, Alejandro, bago pa lumaki ang eskandalo. Tumayo si Alejandro. Mom, mahal ko si Isa. At hindi ko siya iiwan dahil lang sa sinasabi ng iba. Nagulat si Doña Victoria sa katigasan ng ulo ng anak. Alejandro, kung hindi mo siya iiwan, ako ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng lamat sa relasyon ni na Alejandro at ng kanyang ina. Alam ni Alejandro na hindi magiging madali ang laban nila. Samantala, si Isa ay nakakaramdam na rin ng pressure. Ang mga tingin ng tao sa opisina, ang mga bulong-bulungan. Nahihirapan siya, ngunit pinipilit niyang maging matatag para kay Alejandro. Isang gabi, habang magkasama sila ni Alejandro sa unit ni Isa, napansin ni Alejandro ang lungkot sa mga mata nito. Isa, may problema ba? Alex, naririnig ko yung mga tsismis. Nahihirapan na ako. Baka tama ang mommy mo. Baka hindi talaga tayo bagay. Niyakap ni Alejandro si Isa. Huwag mong sabihin yan. Walang sinuman ang makakapagsabi kung bagay tayo o hindi, kundi tayong dalawa lang. Mahal kita, Isa, at ipaglalaban kita. Ang mga salitang iyon ni Alejandro ay nagbigay ng lakas kay Isa. Sa kabilang dako, si Don Ricardo Alvarez, isang kilala at respetadong historiador at kolektor ng sining, ay may sariling pinagdadaanan. Matagal na niyang hinahanap ang kanyang nawawalang anak na babae, na nawala mahigit 20 taon na ang nakalipas dahil sa isang trahedya. Ang kanyang asawa ay namatay sa kalungkutan dahil dito. Ang tanging alaala niya sa anak ay isang maliit na kwintas na may disenyong perlas at isang lumang litrato. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Isa ang nawawalang anak ni Don Ricardo. Ang mga kumupop sa kanya, sina Mang Lito at Aling Nena, ay nakuha siya mula sa isang malayong probinsya matapos siyang iwanan di umano ng isang babaeng hindi na binalikan. Ang kwintas na suot-suot ni Isa mula pagkabata, na itinago niya ng mabuti, ay ang nawawalang kwintas ng anak ni Don Ricardo. Si Sofia, sa kanyang patuloy na pagsisikap na guluhin si Isa, ay nakahanap ng isang oportunidad. Nalaman niya mula sa isang dating kapitbahay na si Isa ay ampon lang.
At naalala niya ang isang lumang bowl sa bahay nila kung saan nakatago ang ilang gamit mula sa pagkabata ni Isa, kasama na ang ilang lumang sulat at ang kwintas na minsan niyang nakitang isinusuot ni Isa noong bata pa sila. Naisip ni Sofia na gamitin ito laban kay Isa. Kung malalaman ng lahat na ampon lang si Isa at hindi tunay na Garcia, baka lalo siyang pandirihan ng mga Del Rosario, naisip niya. Samantala, si Gabriel ay nag-isip ng mas masamang plano. Naisip niyang gumawa ng isang sitwasyon kung saan magmumukhang may relasyon si Isa sa ibang lalaki para masira ito ng tuluyan kay Alejandro. Nakipagsabwatan siya sa isang pinsan niyang artista na naghihirap, si Leo. Leo, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Gabriel. Simple lang. Magpapanggap kang may gusto kay Isabel Garcia. Magpapadala ka ng bulaklak, susundan mo siya, gagawa ka ng eksena. Basta, ang goal, magselo si Kuya Alex at magalit kay Isa. Pumayag si Leo kapalit ng malaking halaga. Nagsimulang makatanggap si Isa ng mga bulaklak sa opisina mula sa isang secret admirer. Noong una, hindi niya ito pinapansin, iniisip na baka galing lang sa isang manliligaw na hindi niya kilala. Ngunit naging sunod-sunod ito. At minsan, may nakasunod sa kanya pa uwi, si Leo. Nag-aalala na si Isa. Ikinuwento niya ito kay Alejandro. Sino kaya yun, Alex? Nakakatakot na. Huwag kang mag-alala, aalamin ko, sabi ni Alejandro, halatang nagtitimpi ng selos at galit. Ipinag-utos niya kay Marco na imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Si Veronica naman ay tuwang-tuwa sa nangyayari. Dagdag na panggatong ito sa mga chismis. Isang araw, nagkaroon ng company event, isang art exhibit na inorganize ng Del Rosario Holdings para sa isang charity. Maraming importanteng bisita ang darating, kasama na si Doña Victoria at si Don Ricardo Alvarez bilang isa sa mga art connoisseurs na inimbitahan. Si Isa, bilang bahagi ng Special Projects Team, ay isa sa mga abala sa pag-aasikaso ng event. Nakasuot siya ng simpleng eleganteng damit na pinili ni Alejandro para sa kanya. Sa event, sinadya ni Gabriel na paglapitin si Leo at si Isa. Sa isang pagkakataon, aksidenteng kinabangga ni Leo si Isa, dahilan para matapon ang hawak nitong inumin sa damit ni Isa. Oh, I'm so sorry, miss, sabi ni Leo, kunwari nag-aalala. Let me help you. Kumuha siya ng panyo at akmang pupunasan ang damit ni Isa. Si Alejandro, na nakamasid mula sa malayo, ay agad na lumapit, ang mukha ay puno ng galit. Get your hands off her. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsigaw ni Alejandro. Nakatingin si Doña Victoria, si Veronica, na may ngiting tagumpay, at si Gabriel, na nagpipigil ng tawa. Kuya, AC lang. Tinutulungan lang naman ni Leo si Elias Garcia, sabi ni Gabriel. Hindi ko kailangan ng tulong niya, sabi ni Isa, naiilang. Si Don Ricardo, na nasa malapit lang, ay napatingin sa eksena. Ngunit ang mas nakaagaw ng pansin niya ay ang kwintas na suot ni Isa, isang maliit na perlas na nakasabit sa isang manipis na gintong kadena. Bigla siyang kinabahan. Ang kwintas na iyon pamilyar sa kanya. Pamilyar na pamilyar. Excuse me, iha, sabi ni Don Ricardo, lumalapit kay Isa. Maaari ko bang makita ang kwintas mo? Nagulat si Isa sa biglaang tanong ng matanda. Ngunit dahil mukha itong kagalang-galang, hinubad niya ang kwintas at ipinakita. Nang makita ni Don Ricardo ang kwintas ng malapitan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang kwintas ng nawawala kong anak. Napatingin ang lahat kay Don Ricardo. Anong ibig sabihin nito? Samantala, si Sofia, na nakapuslit papasok sa event sa tulong ng isang kakilalang caterer, ay nakita ang lahat. Ito na ang pagkakataon niya. Lumapit siya, dala ang isang lumang litrato. Don Ricardo, ako po si Sofia Garcia. At ito pong si Isa, ampun lang po namin siya. At ito po ang litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kwintas na iyan. Ipinakita niya ang litrato. Sa litrato, makikita ang isang batang babae na kamukhang kamukha ni Isa, suot ang kaparehong kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Diyos ko, ikaw nga ang anak ko. Niyakap niya si Isa ng mahigpit, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Si Isa ay tulala. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Anak siya ng kilalang Don Ricardo Alvarez. Si Alejandro ay naguguluhan din, ngunit masaya para kay Isa.
Si Doña Victoria ay hindi makapaniwala. Si Veronica at Gabriel ay dismayado, ang plano nilang eskandalo ay nauwi sa isang family reunion. Ngunit si Sofia ay hindi pa tapos. Pero, Don Ricardo, alam niyo po ba? Itong si Isa, tinakasan niya kami. Matapos namin siyang palakihin, iniwan niya kami. At may relasyon po siya kay Alejandro del Rosario. Isang hamak na empleyado lang siya, pero kumakapit sa mayaman. Ang mga salita ni Sofia ay parang bombang sumabog sa event, ang lahat ay napatingin kina Isa at Alejandro. Si Isa ay namutla. Ang sikreto nilang dalawa ay nabunyag na sa pinakapangit na paraan. Si Alejandro, sa halip na magalit, ay hinawakan ang kamay ni Isa. Mahal ko si Isabel Garcia. Anak man siya ni Don Ricardo o hindi, mahal ko siya. At walang sinuman ang makakapigil sa amin. Ang tapang ni Alejandro ay nagpatahimik sa lahat. Ngunit ang eskandalo ay nagsimula na. Ang mga kamera ng media na naimbitahan ni Gabriel para sa coverage ng event ay kumukuha ng litrato. Si Doña Victoria ay namumutla sa galit. Alejandro, how dare you? Si Don Ricardo, kahit na masaya sa pagkakatagpo sa anak, ay nababahala sa sitwasyon. Ang gabi na dapat sana ay isang selebrasyon ng sining ay naging isang gabi ng rebelasyon, intriga, at eskandalo. Ang pag-ibig ni Isa at Alejandro ay lantad na sa lahat, at ang mga kalaban nila ay mas lalong nagalit. Ang laban para sa kanilang pag-ibig at para sa katotohanan ay mas lalo pang titindi. Kabanata 6, sa gitna ng bagyo. Ang mga sumunod na araw matapos ang art exhibit ay naging isang bangungot para kina Isa at Alejandro. Ang balita tungkol sa eskandalosong relasyon ng isifi ng Del Rosario Holdings at ng kanyang pihamak na empleyado na biglang naging anak ng kilalang Don Ricardo Alvarez ay laman ng mga tabloid at social media. Ang pangalan ni Isa ay biglang naging bukambibig at hindi sa magandang paraan. Sa opisina, ramdam ni Isa ang mga mapanuring tingin at bulungan. Kahit na marami ang humanga sa tapang ni Alejandro, marami rin ang nanghusga kay Isa. Tinawag siyang gold digger o mang-aagaw. Si Veronica at ang kanyang mga alipores ay lalong nagpasasa sa sitwasyon, nagpapakalat ng mas maraming malisyosong tsismis. Ang galing talagang umarte, no? Kunwari mahinhin, pero ahas pala, sabi ni Veronica sa isang grupo ng empleyado, sapat para marinig ni Isa. Si Alejandro ay ginawa ang lahat para protektahan si Isa. Naglabas siya ng opisyal na pahayag na kinukumpirma ang kanilang relasyon at humihiling ng respeto para sa kanilang pribadong buhay. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang pinakamatinding dagok ay mula kay Doña Victoria. Pinatawag niya si Isa sa mansyon. Alam mo, Iha, simula ni Doña Victoria, ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi ko alam kung ano ang ipinakain mo sa anak ko, pero hindi ako papayag na sirain mo ang pangalan ng pamilya namin. Mahal ko po si Alejandro, Doña Victoria. At wala po akong intensyong masama. Pagmamahal o ambisyon, ngumisi ang Doña. Kung totoong mahal mo si Alejandro, iiwan mo siya. Para sa ikabubuti niya. Para sa ikabubuti ng pamilya namin. Naluha si Isa. Hindi ko po kayang gawin yun. Kung ganoon, ako ang gagawa ng paraan, sabi ni Doña Victoria, ang mga mata ay nagbabaga sa galit. Bibigyan kita ng pera. Kahit magkano. Umalis ka na lang sa buhay ni Alejandro. Umiling si Isa. Hindi po pera ang habol ko. Patawad po, pero hindi ko po kayang talikuran si Alejandro. Ang pagmamatigas ni Isa ay lalong ikinagalit ni Doña Victoria. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Si Don Ricardo, sa kabilang banda, ay lubos na sumusuporta kay Isa. Masaya siyang natagpuan na niya ang kanyang anak, at nakikita niya ang sinseridad sa pagmamahala ni Isa at Alejandro. Sinubukan niyang kausapin si Doña Victoria, ngunit matigas ito. Ricardo, kaibigan kita, pero huwag mong pakialaman ang desisyon ko para sa anak ko, sabi ni Doña Victoria. Ang relasyon ni Alejandro at ng kanyang ina ay lalong lumala. Si Alejandro ay halos hindi na umuwi sa mansyon. Mas pinipili niyang makasama si Isa, kahit nasa gitna ng kaguluhan. Alex, baka dapat sundin ko na lang ang gusto ng mommy mo, sabi ni Isa isang gabi, habang yakap-yakap siya ni Alejandro. Ayokong maging dahilan ng pag-aaway niyo. Huwag, Isa.
Huwag kang susuko, sabi ni Alejandro. Kung susuko ka, para mo na ring sinabing tama sila. Na hindi tayo karapat-dapat para sa isa't isa. At hindi yan totoo. Ang mga magulang-magulangan ni Isa, sina Mang Lito at Aling Nena, kasama si Sofia, ay sinubukang samantalahin ang sitwasyon. Nagpunta sila kay Don Ricardo, nagmamakaawa at humihingi ng tulong dahil sila ang nagpalaki kay Isa. Si Don Ricardo, dahil sa kabaitan at sa tuwa na natagpuan ang anak, ay binigyan sila ng malaking halaga, sa kondisyong hindi na nila guguluhin pa si Isa. Pumayag sila, ngunit si Sofia ay may ibang plano pa rin. Ang pera ay hindi sapat para sa kanya, gusto niya ng higit pa, ang buhay na inaakala niyang kininakaw di sa kanya ni Isa. Si Gabriel naman ay patuloy sa kanyang mga masasamang balak. Dahil hindi nagtagumpay ang plano niya kay Leo, nag-isip siya ng bago. Nalaman niyang si Isa ay maihilig sa sining at minsan ay tumutulong sa mga restoration projects ni Don Ricardo. Naisip niyang gamitin ito laban kay Isa. Nakipagsabuatan si Gabriel sa isang art appraiser na may kaduda-dudang reputasyon, si Iing Vargas. Ang plano, magtanim ng isang peking antigo sa koleksyon ni Don Ricardo, at pagkatapos ay palabasin na si Isa ang may kagagawa nito, na nagpapanggap na marunong mag-restore pero ang totoo ay nanloloko lang. Ang layunin ay sirain ang kredibilidad ni Isa, at pati na rin ni Don Ricardo. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong tahimik na nagmamasid at nag-ipon ng impormasyon, si Marco, ang tapat na assistant ni Alejandro. Sa utos ni Alejandro, masusi niyang binabantayan ang bawat kilos ni na Gabriel, Veronica, at Sofia. Nakakakuha siya ng mga ebidensya ng kanilang mga masasamang balak. Isang araw, nagkaroon ng isang maliit na art auction na inorganize ni Don Ricardo para sa isang charity. Si Isa, bilang anak at apprentice niya, ay kasama sa pag-aasikaso. Ito ang pagkakataon na ginamit ni Gabriel para isagawa ang kanyang plano. Sa auction, may isang rare na vase na iprinesenta na sinabing mula pa sa isang sinaunang dinastya. Si Iing Vargas, ang kasabwat ni Gabriel, ang nag-authenticate nito. Maraming kolektor ang naging interesado. Ngunit si Isa, sa kanyang natural na kaalaman sa sining, na namanan niya kay Don Ricardo at nahasa sa pag-aaral, ay may napansin na kakaiba sa vase. May mga detalye na hindi tugma sa sinasabing panahon nito. Papa, bulong ni Isa kay Don Ricardo, parang may mali sa vase na iyan. Ano yun, anak? Ang mga disenyo parang masyadong moderno para sa sinasabing edad niya. Si Don Ricardo, na may tiwala sa kaalaman ng anak, ay naging alerto. Nang magsimula na ang bidding, biglang tumayo si Gabriel. Sandali lang po. May gusto lang akong linawin. Ang vase na yan, ayon sa aking impormasyon, ay ni-restore umano ni Alice Isabel Garcia. At ang nag-authenticate ay si Iing Vargas. Pero may mga usap-usapan na baka hindi tunay na antigo yan. Baka isang magaling na kopya lang. Ang lahat ay napatingin kay Isa. Si Iing Vargas ay nagkunwaring nagulat. Del Rosario, anong ibig mong sabihin? Tanong ng auctioneer. Ang ibig kong sabihin, baka niloloko lang tayo dito, sabi ni Gabriel, nakatingin ng masama kay Isa. Baka itong si Iing Garcia, nagpapanggap lang na marunong, pero ang totoo, gumagawa ng peke para ibenta ng mahal. Nagkagulo ang mga tao. Ang reputasyon ni Don Ricardo ay nanganganib. Si Isa ay namutla. Hindi po totoo yan. Wala po akong kinalaman sa vase na yan, maliban sa napansin kong may mali dito. Talaga? O baka naman naghugas kamay ka lang dahil nabuking ka na, sarkastikong sabi ni Gabriel. Sa sandaling iyon, pumasok si Alejandro, kasama si Marco. May dala silang isang folder. Gabriel, mukhang ikaw yata ang may kailangang ipaliwanag, sabi ni Alejandro, ang boses ay malamig. Marco, ipakita mo sa kanila. Binuksan ni Marco ang folder. Naglalaman ito ng mga dokumento, litrato, at recordings, ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Gabriel kay Iing Vargas. Kasama na rito ang bank transfer ni Gabriel kay Vargas, at ang litrato nila habang nag-uusap tungkol sa peking vase. Ayon sa aming investigasyon, sabi ni Marco, ang vase na ito ay sadyang ipinasok sa auction para sirain si Iing Garcia at si Don Ricardo. At ang utak sa likod nito ay walang iba kundi si Iing Gabriel del Rosario. Napanganga si Gabriel. Hindi niya inaasahan na mabubuking siya.
Si Vargas ay agad na itinanggi ang lahat, ngunit huli na. Ang eskandalo ay lumipat kay Gabriel. Ang mga bisita ay galit. Si Don Ricardo ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Gabriel. Si Doña Victoria, na naroon din, ay hiyang-hiya. Gabriel. Anong kalokohan ito? Walang masabi si Gabriel. Huli na siya. Ang auction ay itinigil. Si Vargas ay agad na inimbestigahan. Si Gabriel naman ay kinalagkad palabas ng kanyang ina, na galit na galit. Nang humupa na ang gulo, nilapitan ni Alejandro si Isa. Okay ka lang? Naluha si Isa. Salamat, Alex. Kung hindi dahil sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan, sabi ni Alejandro, niyakap si Isa. Ang insidenteng iyon ay isang malaking dagok kay Gabriel at sa kanyang mga kasabwat. Ngunit alam ni na Isa at Alejandro na hindi pa tapos ang laban. Si Doña Victoria, kahit nagalit kay Gabriel, ay galit pa rin kay Isa. At si Sofia, na nanonood lang mula sa malayo, ay lalong nag-init ang ulo. Ang pagkabigo ni Gabriel ay hindi nangangahulugang susuko na siya. Ang pag-ibig ni na Isa at Alejandro ay muling nasubok, ngunit muli rin silang nagtagumpay. Ngunit ang mga kaaway nila ay parang mga anino, laging nag-aabang ng pagkakataon para sila ay pabagsakin. Ang susunod na hamon ay maaaring mas matindi pa. Kabanata 7, ang pagbubunyag ng katotohanan at ang pagsisisi. Ang pagkakalantad ng masamang balak ni Gabriel sa auction ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa pamilya Del Rosario. Si Doña Victoria, sa sobrang galit at hiya, ay pinagbawalan si Gabriel na lumabas ng bahay at inalis ang lahat ng kanyang mga pribilehiyo. Ngunit ang galit niya kay Isa ay hindi pa rin nawawala. Para sa kanya, si Isa pa rin ang dahilan ng lahat ng gulo. Si Alejandro, sa kabilang banda, ay mas lalong naging determinado na protektahan si Isa at patunayan sa lahat na ang kanilang pag-ibig ay totoo. Ang suporta ni Don Ricardo ay naging malaking tulong din. Anak, sabi ni Don Ricardo kay Isa isang araw, huwag kang mag-alala sa mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At alam ko, sa puso ko, na ikaw ay mabuting tao. Ang mga salitang iyon ni Don Ricardo ay nagbigay ng lakas kay Isa. Si Marco, sa patuloy niyang pag-iimbestiga, ay nakakuha ng mas marami pang impormasyon tungkol kay Sofia at sa tunay na nangyari noong kikinukopi si Isa. Nalaman niya na sina Mang Lito at Aling Nena ay hindi lang simpleng kumupop kay Isa. May natanggap silang malaking halaga mula sa isang misteryosong babae para alagaan si Isa, na may kasamang bilin na huwag ipapaalam kung sino ang tunay nitong mga magulang. Ang misteryosong babae na ito ay tauhan pala ng isang malayong kaanak ni Don Ricardo na may lihim na galit sa kanya at gustong ilayo ang anak nito. Ang planong ito ay nabigo ng mamatay ang kaanak na iyon at naiwan si Isa sa mga Garcia. Nalaman din ni Marco na si Sofia, sa kanyang matinding inggit, ang siyang nagnakaw ng ilang mahahalagang dokumento na magpapatunay sa pagkatao ni Isa, na itinago ng kanyang mga magulang, at plinano itong gamitin para sirain si Isa o para makakuha ng pera mula kay Don Ricardo. Nagpasya si Alejandro na oras na para harapin ang lahat ng ito. Sa tulong ni Don Ricardo, nagpatawag sila ng isang key family meeting. Inimbitahan nila sina Mang Lito, Aling Nena at Sofia. Naroon din si Doña Victoria, na kahit labag sa loob ay pumunta dahil sa pakiusap ni Don Ricardo. Sa meeting, inilahad ni Marco ang lahat ng kanyang natuklasan, kasama ang mga ebidensya. Sina Mang Lito at Aling Nena ay walang nagawa kundi umamin. Humingi sila ng tawad kay Don Ricardo at kay Isa. Patawarin niyo kami, Don Ricardo, Isa, sabi ni Aling Nena, umiiyak. Nagkamali kami. Pero minahal din naman namin si Isa sa aming paraan. Si Sofia naman ay matigas pa rin. Kasalanan niyo to. Kung hindi dahil sa inyo, dapat ako ang nasa posisyon ni Isa ngayon. Sofia, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay malumanay ngunit may bigat. Ang inggit ay walang maidudulot na mabuti. Si Isa ay anak ko. Walang sinuman ang makakaagaw niyan sa kanya. Ngunit hindi ibig sabihin na wala ka ng lugar sa mundong ito. Kung magbabago ka, handa kaming tulungan ka. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig. Ang inaasahan niyang galit ay napalitan ng isang alok ng pagpapatawad. Si Doña Victoria, matapos marinig ang lahat, ay nagsimulang mag-isip. Nakita niya ang katatagan ni Isa, ang pagmamahal ni Alejandro,
at ang kabutihan ni Don Ricardo. Unti-unti, ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Isabel, sabi ni Doña Victoria, sa unang pagkakataon ay tinawag si Isa sa pangalan nito. Marahil nagkamali ako ng husga sa'yo. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay nagdulot ng malaking epekto kay Isa. Pagkatapos ng meeting, nagkaroon ng pagkakataon sina Isa at Alejandro na makapag-usap ng masinsinan. Alex, sa tingin mo magiging maayos na ba ang lahat? Tanong ni Isa. Hindi ko alam, Isa. Pero ang mahalaga, magkasama tayo. At unti-unti, napapatunayan natin sa kanila na mali sila. Ang mga sumunod na buwan ay naging mas payapa. Si Sofia, matapos ang ilang panahon ng pagmumukmok, ay nagsimulang magbago. Tinanggap niya ang tulong ni Don Ricardo para makapag-aral at magkaroon ng sariling negosyo. Ang relasyon nila ni Isa ay hindi naging perpekto agad, ngunit nagkaroon na ng respeto. Si Doña Victoria, kahit hindi pa lubusang tanggap ang relasyon ni Isa at Alejandro, ay naging mas bukas na. Paminsan-minsan, iniimbitahan niya si Isa para sa isang key family dinner, kahit na medyo awkward pa rin. Nakikita niya ang saya sa mga mata ni Alejandro kapag kasama si Isa, at bilang ina, iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Si Gabriel naman ay nanatiling grounded sa mansyon. Ang kanyang mga ginawa ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pamilya. Ngunit si Alejandro, bilang kapatid, ay hindi siya tinalikuran. Paminsan-minsan, kinakausap niya ito, umaasang magbabago pa ito. Isang araw, nag-propose si Alejandro kay Isa. Sa isang simpleng dinner sa unit ni Isa, kung saan nagsimula ang marami sa kanilang mga sikretong sandali. Isabel Garcia, anak ni Don Ricardo Alvarez, ang babaeng nagpatibok ng puso ko sa gitna ng eskinita, sabi ni Alejandro, nakaluhod, hawak ang isang singsing. Will you marry me? Naluha si Isa. Yes, Alex. Yes. Ang kanilang kasal ay simple ngunit elegante, dinaluhan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Don Ricardo ang naghatid kay Isa sa altar. Si Doa Victoria ay naroon at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng sinsero kay Isa. Si Sofia ay dumalo rin at niyakap si Isa ng mahigpit. Habang nagsasayaw sila ni Alejandro sa reception, bumulong si Isa, sino ang mag-aakala na ang babaeng tumataka sa dilim ay makakahanap ng liwanag sa isang estranghero? Ngumiti si Alejandro. At sino ang mag-aakala na ang estrangherong iyon ay makakahanap ng pag-ibig sa isang perlas na natagpuan niya sa putikan? Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng maraming intriga, kasinungalingan at pagtutol ay nagtagumpay. Pinatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang anumang hadlang at ang katotohanan ay laging mananaig. Kabanata 8, ang pamana ng pag-ibig at pagpapatawad. Lumipas ang mga taon. Ang Del Rosario Holdings, sa pamumuno ni Alejandro at sa tulong na rin ng malikhaing mga ideya ni Isa, na naging katuwang na niya hindi lang sa buhay kundi pati na rin sa ilang aspeto ng negosyo, lalo na sa mga creative ventures, ay lalo pang umunlad. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki na pinangalan ng Ricardo Alejandro, hango kay Don Ricardo at Alejandro, at isang babae na pinangalan ng Victoria Isabel, hango kay Doña Victoria at Isa. Ang mga bata ang naging sentro ng kanilang buhay at nagdala ng mas marami pang saya sa pamilya Del Rosario at Alvarez. Si Doña Victoria ay naging isang mapagmahal na lola. Ang dating matigas niyang puso ay tuluyan ng lumambot dahil sa kanyang mga apo. Ang relasyon nila ni Isa ay naging mas malapit, puno ng respeto at pagmamahal. Madalas niyang sabihin, Isa, anak, pasensya na sa mga nagawa ko noon. Nagpapasalamat ako na hindi ka sumuko sa amin, lalo na kay Alejandro. Si Don Ricardo ay masayang-masaya sa kanyang mga apo at sa pamilyang nabuo ng kanyang anak. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamahal sa sining, at madalas niyang isama ang kanyang mga apo sa mga museo at exhibit. Si Sofia ay naging matagumpay na sa kanyang maliit na negosyo. Natuto siyang maging kontento at masaya para sa iba. Ang inggit na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng paghanga kay Isa. Paminsan-minsan, nagkikita pa rin sila at nagkakamustahan bilang magkapatid kahit hindi kadugo. Sina Mang Lito at Aling Nena naman ay namuhay ng simple, natuto sa kanilang mga pagkakamali. Si Gabriel, matapos ang mahabang panahon ng pagninilay-nilay at sa tulong na rin ng kanyang kuya Alejandro, ay unti-unting nagbago.
Nagsimula siyang magtrabaho sa isang mas maliit na subsidiary ng kanilang kumpanya, nagsisimula sa ibaba. Natutunan niya ang halaga ng pagsisikap at ang tunay na kahulugan ng pamilya. Bagamat may mga sugat pa rin ang nakaraan, ang relasyon niya kay Alejandro ay unti-unting bumubuti. Humingi siya ng tawad kay Isa, na buong pusong pinatawad naman siya. Si Veronica Madrigal, matapos ang ilang taon, ay umalis sa Del Rosario Holdings. Hindi niya matanggap ang tagumpay ni Isa at ang pagiging masaya ni Alejandro. Nagtayo siya ng sarili niyang maliit na design firm, ngunit laging may anino ng inggit sa kanyang puso. Ang kwento ni na Alejandro at Isa ay naging isang inspirasyon sa marami. Isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon, sinubok ng matitinding hamon, ngunit nanatiling matatag dahil sa tiwala, respeto, at walang hanggang pagmamahal. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni na Alejandro at Isa ang kanilang mga anak na natutulog, niyakap ni Alejandro si Isa mula sa likuran. Naaalala mo pa ba noong una tayong magkita? Tanong ni Alejandro. Ngumiti si Isa. Naman. Ang takot ko noon. Akala ko katapusan ko na. Pero simula pa lang pala iyon ng lahat, sabi ni Alejandro. Simula ng ating kwento. Salamat, Alex, sabi ni Isa. Humarap kay Alejandro at hinaplos ang pisngi nito. Salamat sa pagligtas mo sa akin noon at ngayon. Ikaw ang nagligtas sa akin, Isa, sagot ni Alejandro. Binigyan mo ng kulay at kahulugan ang buhay ko. Ikaw ang aking perlas na natagpuan ko sa gitna ng dilim. Muli silang naghalikan, isang halik na puno ng pagmamahal, pasasalamat at pangako ng panghabang buhay na pagsasama. Ang kanilang pag-ibig, na parang isang matibay na puno, ay patuloy na yumayabong, nagbibigay ng lilim at inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Ang kanilang pamana ay hindi lang yaman o kapangyarihan, kundi ang pamana ng pag-ibig, pagpapatawad, at ang walang katapusang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na laging naghihintay.